binalot. Nire-represent po natin yung Pilipinas sa uling po na natin niluluto. Oh my God! Sarap yung siomai nila dito. Lumpiang sariwa. Ito lumpiang Shanghai. Kapalog. Malog. Maganda pa kayo sa araw mga ka-Frenny. Asa Mabuhay Restaurant tayo ngayon. Isa sa mga nangungunang tatak Pinoy na restaurante dito sa Milan, Italy. Pagpasok mo nga sa loob ay kaway-kaway agad sa ating mga kababayang Pinoy chef. Mala Japanese vibe nga yung restaurant nila pagpasok mo. Dahil niluluto mismo sa harapan mo yung mga o-orderin mo. Ito naman yung menu nila, i-post nyo na lang para makita nyo ng ayos, mix ng Japanese cuisine and Filipino cuisine yung sa menu nila. Nakakatuwa din dito ha, kasi hindi lang puro Pinoy ang kumakain, napakadami ding Italians at ibang lahi. Ayan nga yung katabi namin sa kabilang table, adobo sa dahon ng saging ang inorder. Nakakatuwa lang din talaga makita ng ibang lahi, tinatangkilik yung pagkain natin mga Pilipino. Tayo ngayon sa Mabuhay Restaurant. Ang unang dumating itong siomai. Tikman natin. Tingnan natin ang toyo Tikman natin kung masarap yung siomai nila dito. Ito nakalagay yung takoyaki katulad. Yung takoyaki nila, sakto lang, nagustuhan ni Daddy Shin yan. Sa panlasa ko naman ay nagblend ng ayos yung tamis at fried ng pagkakaluto, pero not for me. Kasi nasanay ako sa takoyaki na may pusit sa loob, kaya 7 out of 10 tayo dito. Ito, yung lumpiang sariwa. Lumpiang sariwa. Ito pala yung kanilang lumpiang sariwa. Dito ka lang makakatagpo ng kakaibang twist sa lumpiang sariwa. Wala siyang wrapper, halos puro laman lang at may peanut sauce for the sides. Sabi nga ng mama, parang pansit daw. Presentation wise, thumbs up sa peanut sauce ba yun? Hindi katamisan, sakto lang ang lasa. Hindi nga lang ako masyadong sanay na walang wrapper, yung lumpiang sariwa. Kaya it's a 7 out of 10 for me. Ito lumpiang Shanghai. Tingnan natin kung ito naman yung lumpiang Shanghai, 6 euro, 6 pieces. Crispy siya at hindi tinipid yung loob. Sa unang kagat, hindi wrapper agad. Nasarapan kami, sulit naman siya for the price. Ito po ang pansit. Ito yung pansit. Ito yung pansit. At dahil birthday ngayon ni Daddy Shin, hindi pwedeng mawala sa order namin ng pansit na pampahaba daw ng buhay. At dahil pampahaba yun ng buhay, hindi na natin yan i-rate. Parang masarap. Parang masarap yung salmone, teriyaki. Sa lahat siguro na in-order namin, isa to sa favorite ko. Pwede palang sumarap ng garine, ang salmone. Nakakatikim naman ako sa Chinese restaurant ng grilled salmone with teriyaki sauce. Pero hindi naman kasing sarap na re. Very recommended at ma-appreciate mo yung lasa niya with every bite. Same with the tapa. Itong tapsulog nila, babalik-balikan mo din. Tsaka ang social na presentation ha, very Instagrammable. Bukod sa maganda sa mata, masarap din siya. Kaya ito yung in-order ko nung pangalawang beses na bumalik kami din Mato. Ito po yung chicken binalot na leaves para po magkaroon ng mas flavor po yung rice. Chicken at pork binalot ang specialty at pinagmamalaki daw nila din Excited tuloy akong matikman. Sa Pinas, sa Tagaytay ako huli nakakain ng garine. Sinusunog daw nila yung dahon para maamoy yung perfume ng banana leaves at malasahan yung pinaka-essence ng dahon ng saging. Sarap nga naman kumain sa dahon ng saging. Pinoy na Pinoy ang tatak. Magugustuhan to ni Shin. Oh my God! Ano yan? Manok. Ponalog. Chicken log. Chicken log. Ponalog. Adobo pork binalot naman ang tawag nila din Sa unang tingin, naakalain mong chicken pastil dahil sa mga strands ng pork na kagaya ng pastil ng Quiapo. Pwede ding pork pastil kasi manamis-namis din ang lasa niya at di nalalayo sa sarap ng lasa ng chicken pastil na natikmang ko sa Pilipinas. At dahil dyan, it's a 10 for me dahil hindi ito ang typical na pork adobo na nakasanayan natin. Binigyan nila ng kakaibang vibrant ang adobong Pinoy.
Masarap yung ano ng salmone nila. Masarap din yung tapsilog. Masarap sa kanin. Yun yung tapos. Bono. Sabi ni Kuya, makakalimutan ko daw yung pangalan ko. Totoo ba yan? At inabot na nga kami ng gabi, kakalapang, di na kami sa labas kumain at fully book na daw sila sa loob. Buting at nagkapwesto pa. Tinikma ko din itong ubi float nila at ang sarap niya, promise. Kakabitin nga laang, kaso din ako umorder ulit, 5 euro din. Kakahiya naman sa libre. So yun lang mga ka-Frenny, salamat sa pagsama sa ating bagong food trip for today's video at sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching and see you on our next food trip. Ciao! Bye!